Hello guys, meron akong dalawang katanungan ngayon na sasagutin. So, bali, 2 question yung sasagutin natin guys. And bago ko to sagutin o bago ko to basahin guys, ay paalala lang na kung meron kayong comment or tanong, kailangan nyo guys na mag-subscribe. Tapos i-click nyo yung notification bell para kung mag-live ako or pag nag-upload ako ng short video or any video, ma-notify kayo. So, sa mga nagmamadali dyan, na sagutin ko yung tanong nyo guys, pagpasensyahan nyo na ako kasi gumagawa lang ako ng content or sinasagot ko yung content nyo kapag time na libre po ako. Gaya ngayon, meron akong time na maglakwat siya sa labas, so gumawa ako ng content. So dalawa lang yung katanungan na sasagutin ko. Bali, katanungan ni Christian Duluhan, pangalawang katanungan ay katanungan ni Celdilion 26. So meron kasi akong mangilan-ngilan na nakita ng mga comment na nagmamadali sila na sagutin ko. So guys, pag nag-live ako, yung ibang content dyan na sinabi nyo na hindi ko sinagot ko na siya sa live. Kaya pag nag-live ako, or i-click nyo yung live ko guys, no? Kasi makikita nyo naman yung ang mga video na live. So i-click nyo yon, panoorin nyo doon kasi pag nag-live ako, nilalagay ko din naman sa description yung tanong kung sino yung may tanong. So ibig sabihin nandyan sa live na yon. So hindi ko naman kayo maisa-isa. So para hindi nyo makaligtaan or para ma-notify kayo, kailangan nyo siyang i-subscribe. Kailangan kayo mag-subscribe kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, hindi ko kayo pipilitin. Pero wag nyo naman ako madaliin. Gagawa natin talaga yan ng paraan. Okay. So, dito tayo sa, basahin ko muna yung katanungan At saka guys, paalala lang, kapag live or kahit content siya na 8 minutes or 10 minutes, pwede nyo i-skip yung ibang minutes. Tapos doon na kayo makinig sa kung saan ko kayo sinagot. So, kung ayaw nyo panoorin yung buong video, i-skip nyo hanggang sa makarating kayo sa tanong nyo. Okay? So, dito muna tayo sa katanungan. And paalala lang pala guys, malapit na tayo mag 10k subscriber. Kapag makakuha na tayo ng 10k subscriber guys, pipili ako ng dalawa na bibigyan ko ng 2,000 pesos. 2,000, start lang muna tayo sa 2,000 guys, kasi hindi pa naman ganun kalaki yung kita natin dito. Anyway, okay guys, sagutin ko muna tong katanungan ni Ma'am Christian Duluhan. So sabi niya dito, wala ka naman sagot sa huling tanong, anong gagawin pag mali ang diploma? Okay Christian, nasagot ko na to sa live. At saka hindi lang ikaw yung may tanong na gaya nito. So nasagot ko na rin to sa live. At saka guys, paalala lang pala, meron akong TikTok. So sa TikTok, doon ako lagi nag-i-standby. Pangalawang account ko na yan kasi yung pinakauna kong account na meron akong more than 5,000 followers ay binan ni TikTok kasi lang dahil sa nag-share ako ng video ni Tatay Digong, which is nag-share lang naman ako pero ni-report siguro kasi. So anyway, bago yan guys, kaya pwede nyo rin ako i-follow sa aking TikTok account. Same name lang din guys sa YouTube name ko. Okay, so naku, tumalon. Mabuti na lang nasa loko. So inilagay ko siya. Ayan, nilipad tuloy yung suplit lang ha. Ayan, nilipad yung yung papel ko di ko. So anyway, Christian Duluhan, ano ang gagawin mo kung mali yung sabi mo dito, wala ka naman sagot, ulitin ko talaga wala ka naman sagot sa huling tanong, anong gagawin pag mali ang diploma? Ayusin nyo po, hindi ko po yan kayang ayusin, kundi kayo po ang kailangan mag-ayos niyan. Hindi pwede na iba yung pangalan mo sa diploma at iba din yung pangalan mo sa passport mo. Kung ano yung nakalagay sa passport mo, dapat yun din yung nakalagay sa diploma mo para hindi ka magkaroon ng trouble. MOM po yung pupuntahan nyo at Singapore po yung pupuntahan nyo. Okay, sana nasagot yung katanungan mo, Christian Duluhan. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below lang. Okay, have a good day. Bye bye. Dito naman tayo sa katanungan ni Celdilion. Pangalawang katanungan guys. Sabi niya, and paalala pala guys, bago ko ito basahin, ilalagay ko rin sa description yung tanong at saka pangalan nyo. Kaya malalaman nyo na nasa video na yan yung sagot ko sa tanong nyo. So, okay. So, basahin na natin yung katanungan ni Celdilion 26. Sabi mo dito,
Tanong ko po, pag halimbawa agency po ang gagastos lahat ng requirements at bigla akong nag-back out, pag binayaran ko po ba yung gastos nila? May possible po bang i-ban para hindi na makapag-abroad? Sa ano, wala pa naman akong nalaman na ganun. Kung binayaran mo na sila, wala silang karapatan na para i-complain ka nila. Maipapaband ka lang naman nila palabas ng maipapaband ka lang naman nila kung meron silang complaint at saka kung meron kang kaso. Kung wala, hindi po nila kayang gawin yan. Wala namang batas sa Pilipinas na ganon. So kailangan lang na kapag nagbayad ka, humingi ka ng resibo para in case na i-complain ka pa rin nila sa DMW, meron kang patunay na binayaran mo sila at saka wala sila dapat, hindi dapat nila gawin yan kasi guys, wala pong batas na, hindi naman basta-basta na i-complain ka na lang nila or ipaband ka nila kasi nag-back out ka. Wala pong ganung batas. So kailangan malakasan talaga yung loob nyo at saka kailangan alam nyo yung mga karapatan nyo rin. So sasagot ko sa'yo, Sel De Leon, hindi, kasi bayad mo naman sila, binayaran mo sila. So, kung ako sa'yo, mas maganda na doon ka magbayad o doon ka makipagsundo or makipag-areglo sa DMW. Tapos humingi ka talaga ng patunay na binayaran mo sila sa lahat na nagastos nila. Okay, Ma'am Sel De Leon, sana sagot yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. And pahabol lang pala, no? Ihahabol ko lang, guys. Sa mga first timer or first time pa mag-abroad, advice ko talaga sa inyo, kung maaari lang, pag-ipunan nyo muna yung mga papers nyo na i-apply nyo, like for example, passport. So, kung wala pa kayong passport, kailangan nyo kumuha ng parang barangay clearance. Based on my own experience, barangay clearance, police clearance, NBI. Kung meron kang SSID, kasi valid ID kailangan, di ba? So, pag-ipunan nyo talaga yan, guys, tapos kayo nang gumastos. Kasi kung iaasa nyo sa agency, sila lahat yung gagastos. Doble o triple yung patong nila, guys, sa halaga ng mga ipaprocess nila na papers nyo. Like for example, yung passport, nasa 950 lang naman pag regular, diba? Tapos 1,000 something lang kapag nagmamadali ka. Pero mostly sa mga applicant na naririnig ko, kapag nag-back out sila, tapos agency nila yung nag-process ng passport nila, ang sinisingil ay 5,000, 10,000, 15,000. Guys, walang ganun. Ang laki naman yan kung passport lang. Huwag magpa-auto or huwag magpa-scam. Okay? Yan lang. See you. Bye-bye.